Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ayan, pwede po ba nating palakpakan po yung ating Panginoon sa gabing ito? At sa mga nakikinig din po sa atin sa live ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli po ay binigyan po tayo ng Panginoon na pagkakataon para muli po ay siyempre ma-refresh po ulit, mapakinggan po yung salita ng ating Panginoon. And this is second week ng ating midweek ngayong pong taon. At ang purpose po natin po ngayon ay mas makilala yung ating Panginoon siyempre. Kaya sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos at mga awitin, hayaan po natin na ma-praise po natin yung ating Panginoon. Alam ko, we are very excited sa panibagong challenge na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Pero bago po yun ay kamusta naman po kayo? Okay lang po kayo? Kamusta po yung mga katabi po natin? Okay lang po sila? Ayan. Sa mga nakikinig po ay makiki-like and heart po and makiki-chat din po dyan kung kamusta po tayo. And ngayon po, hayaan po natin na bago po tayo makapakinig po ng salita ng Diyos, ay bigyan po muna po natin siya ng mga awitin papuri para lamang po sa Kanya. Tinatawagan po natin yung ating praise team o tagapagpaawit po natin sa gabing ito. Good evening po muli sa ating lahat. Alam ko pong excited na kayo muling awitan ng ating Panginoon. Parang ang tagal-tagal po nung last na midweek natin. Parang nakaraang buwan pa. At ngayon po ay inianyayahan namin kayong lahat upang muli papurihan na po natin ang ating Panginoon. Let's all sing, "Open the Eyes of My Heart, Lord."
sa ating susunod na awitin. Let's sing the Father's Hymn. Wonderful Savior, I know for sure all of my days I
Yes, Lord, maraming salamat po, Ama. Muli sa gabing ito na kami po ay yung pinagkalooban ng pagkakataon na muli makapagpuri sa iyo, makarinig po muli, Ama, ng yung banal na salita. Nawa po, Ama, ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw po, Ama, ang lagi nang maggabay sa amin, sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ay, parang mahina pa rin po tayo, ano? Ano na, ilang araw na nakalipas ng bagong taon. Sana po may energy pa rin po tayo. Magandang gabi po. Ayan, praise God po. Pwede po ba nating palapakan muna si Lord? Yan, amen. At sa gabi po na ito, mga kapatid, napakaganda ng mga inawit po natin. Open the eyes of my heart and the potter's hand. Yan. Yung po bang mga mata natin ay bukas na? Tingnan nyo nga po yung katabi po natin. Bukas po ba yung mga mata nila? Yan. Kasi pagka pagod, minsan napapapikit na tayo. Marami tayong ginawa. Back to school, back to work, back to reality po tayo muli. Mula po sa medyo mahabang bakasyon o kung hindi man po bakasyon, ay mula po sa mga ginawa po natin ay marami na po nangyayari. Then the potter's hand. Parang ang tagal ko na pong huling narinig na kinanta natin yung potter's hand. Ano po, parang, hindi ko alam kung years na ba yun o years na, ang tagal po ata natin hindi nakanta po yun. Ano? Pero, ang ganda po ng message po ng mga kinanta natin. And it is very related sa pag-uusapan po natin sa gabi po na ito. This will be a short message para po ma-inspire and to uplift yung bawat isa regarding po sa pag-uusapan natin. Kasi last Wednesday, pinag-usapan natin with Brother Gardy. January 1 po yun. Sana nanood po kayo sa inyo pong mga tahanan. Kung hindi pa, pwede niyo pong panoorin sa ating Facebook po uli. Yun po ay tungkol sa pagkilala sa ating Panginoong Yesus. The deity or deity of Jesus Christ. Yung pagiging Diyos ng ating pong Panginoon. And this time po, pag-uusapan po natin, dahil bagong taon, we need to understand din po yung tinatawag nating purpose. Ano nga ba ang purpose natin? Ito po yung uunawain, pag-aaralan, pag-uusapan po natin sa gabi po na ito. Paano ba natin malalaman yung ating purpose? Kasi kapag po mali ang purpose po natin, hindi po tayo magiging effective. Tandaan po natin yan, ha? Kapag ang isang Kristiyano, mali yung kanyang purpose na pangunawa, hindi po siya magiging effective. Hindi po magiging maganda yung buhay niya. Kasi hindi po siya nakaayon sa purpose ng kanya pong buhay. For example, yung po bang, parang ganito yung purpose, pag mali yung purpose, nakikita niyo po ba yung mga electric fan natin? Paano po yung electric fan natin hindi po umiikot? Nagagawa niya ba yung purpose niya? Hindi. Tama po? Hindi. Kasi hindi siya umiikot. So, anong kailangan gawin sa kanya? Ano po? Itapon agad. Pagawa po muna. O yan, pagtapon agad. Baka mamaya, wala lang palang kuryente, kaya hindi... Nakukuha po natin, parang ganun po ang isang Kristiyano kapag hindi niya ginagawa yung purpose niya. Hindi niya nagagampanan para tayong electric pan na hindi umiikot. Baka ikaw ay hindi ka nagbibigay ng hangin. Ikaw ay iba yung ginagawa natin. So, sa gabi po na ito, we need to better understand ano nga ba ang purpose natin bilang isang mananampalataya. At tanungin nyo nga po yung katabi mo, handa ka na ba, kapatid? Kasi sa gabi po na to, pag nalaman natin yung purpose natin, we need to do it. Kailangan na natin gawin. Ano nga ba yung purpose natin? There are three things na dapat po natin tandaan dahil po sa purpose natin. And ito po yung tatlong pagkaka-remind sa atin ng Diyos. Ano nga ba yung purpose natin sa mundong ginagalawan natin? Number one, sabi po rito, we are called by God's name. This is our first purpose. Ano yung sabihin ng, nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, bakit nga ba we are called by God's name? Ang pangalan ko, Dave, bakit God's name yung itatawag sa akin? Let's bring it back na bakit nga ba tayo tumanggap sa ating Panginoon? We are called Christians. Kaya tinawag kang pangalan ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, pagmamay-ari ka ng Diyos. You belong to God. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo, you belong to God? Ayan.
Ikaw ay para sa Diyos. Sabi po rito sa verse natin, we will be exposing yung isang passage, yung isang verse. Sabi po rito sa Isaiah 43, verse 7, sabi po ay ganito, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ang ganda po na sinabi dito ni Isaiah, ano po? Kasi sabi niya po rito, through him, everyone who is called by my name, si Jesus, si God po yun nagsasalita rito. Sabi niya, lahat daw po ng tinawag sa kanyang pangalan. So tayo po na tumanggap sa ating Panginoon, you are called by God's name. Kristiyano ka, anak ka ng Panginoon, ikaw po ay pagmamayari ng Diyos. You belong to the Lord. Kapag po tayo belong sa ating Panginoon, ang ibig sabihin po nito sa atin mga kapatid, magkakaroon tayo dapat ng intimate relationship with Jesus. Kasi ang purpose natin, it will start once we accepted Jesus as our Lord and personal Savior. Imagine yung dati, hindi pa po tayo tumatanggap sa Panginoon. Hindi natin alam pa, ba't nga ba tayo nag-aaral? Bakit nga ba tayo gumigising? Bakit nga ba natin ginagawa ito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero once you accepted Jesus, naunawaan mo na, Lord, I will accept you. Then we will understand na ang purpose pala natin sa buhay po natin ay magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Kaya pala tayo nag-church, kaya pala tayo umaattend ng midweek, nagkakaroon ng mga cell groups, nagkakaroon ng mga personal devotions, Bible readings, Bible study ng personal, is for us na magkaroon ng intimate. Hindi lang po basta relationship, intimate. Ano pong isa namin pag intimate? Ano po? Ibig sabihin, mas malalim, mas closer pa. Hindi lang basta matawag natin si Lord na Jesus, God, kundi meron tayong mas magandang pangunawa at mas magandang relasyon sa ating Panginoon. That is our first purpose na gustong iparealize sa atin this 2025, to be or to have a stronger relationship with the Lord. Mas higitan pa natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi tinawag kang Kristiyano eh. Kapag tinawag kang Kristiyano, dapat mas closer ka dun sa Christ na meron po tayo. Dapat dun po tayo nagkakaroon ng magandang relationship. Ngayon, ito pong New Year na meron po tayo, dapat natin tandaan, ang identity natin, dahil we belong to God, ang identity natin na kay Lord din. Hindi tayo papayag na sasabihin ng ibang tao kung sino tayo. Dapat ang Diyos lang ang magsasabi kung sino tayo. Tandaan po natin ito. Kasi sometimes, we are caught up pagdating sa, ay sabi kasi nila, ganito ako eh. So, eto na ako. Huwag tayong magpapa-apekto doon. We care doon sa sinasabi ng Diyos more than sa sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Naunawaan po natin mga kapatid. Sana wag nating pansinin masyado yung mga sinasabi ng ibang tao because we should mind what does the Lord says pagdating po sa aking buhay. Ano nga ba ang sinasabi ng Diyos? Sino ba ako? Ano ba ako? Ang sabi ng Diyos, ikaw ay anak niya, ikaw ay pagmamayari niya. So dapat act like it. Nakukuha po natin. Kasi parang ano yan eh, di ba? Parang sabi nga nila, parang apelido yan eh. Di ba? Na parang bit-bit mo yung apelido ng ganito. Kunwari, Flores. Bit-bit mo yung apelido ng Flores. So dapat maging Flores ka din. Di ba ganun yung mga nagiging pamilya? And ganun din pagdating sa Diyos. If pamilya ka ng Diyos, belong ka kay Lord, we need to act like it. Kasi belong tayo sa ating Diyos. Ngayon, para po sa bagong taon na meron tayo, ang purpose natin to have a better relationship with the Lord, we need to embrace din yung pagkatao po natin. Embrace kung saan tayo nilalagay ng Diyos, and embrace kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon na kung sino po tayo. And malalaman natin yun once we read yung Bible. Sino nga ba ako sa Panginoon? Ikaw lamang po, tayo lamang po yung minahal. Tayo po yung dahilan kung bakit po namatay yung Panginoon. Tayo po yung dahilan bakit nabuhay din siya uli. Ganun po tayo kahalaga kay Lord. So we need to value the Lord sa buhay po natin. Sana po bigyan natin siya ng halaga. If we really value the Lord, we need to have an intimate relationship with Him. That's the first purpose na meron po tayo na sana, this 2025, i-build up na natin. Ano po, i-build up na natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng mas magandang relasyon sa Panginoon. Kasi yung mga katabi natin, close na po kayo dyan eh. Tama po? Kilala niyo na po ba yung katabi po ninyo? Di ba? Kilala niyo pagka hindi siya okay, kilala niyo siguro kapag medyo masaya siya, medyo malungkot. Ngayon naman po, it's better to build na yung relationship na natin sa ating Panginoon. Ano ba yung mga dapat nating kilalanin pagdating sa ating Diyos? And that's the first purpose
ng isang mananampalataya. Pangalawa, sabi po rito, we are created for His glory. Sabi dun sa verse, tinan niyo po, let's highlight it, whom I created for my glory. Kinreate pala tayo ng Diyos para po magbigay ng glory sa ating Panginoon. Ibig sabihin, tingnan niyo po yung katabi po ninyo. Yan pala yung magbibigay ng kalawalatian sa Panginoon. Amen po? Di ba? Yan yun, mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Huwag ka na maghanap ng iba. Ikaw yun, kapatid. Ikaw yung magbibigay ng kalawalatian sa Panginoon. Ikaw po yung magiging dahilan kung bakit magre-reflect yung kadakilaan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Imagine, para po tayong salamin. Ayan. Hindi po ako sasayaw ng salamin dito. Pero, imagine nyo, ikaw po ay isang salamin. At anong klaseng salamin tayo? Kasi ang mga Kristiyano, sabi nga dyan, we reflect yung glory ng Diyos. Paano po ba magiging maayos ang reflection ng isang salamin? Paano po? Kailangan wala sa dilim. Hindi po kasi magre-reflect ang salamin kapag nasa dilim. Kailangan maliwanag. So, ibig sabihin, ang salamin nilalagyan sa kung saan medyo maliwanag. Pangalawa, ang salamin dapat pinupunasan. Kasi kapag blurred yan, malabo yan dahil sa lamig. Kasi pag nilamig ang salamin, mag-aano po yan? Ang tawag dito? Magmo-moist. Hindi mo makikita yung sarili mo. Same with Christians. Kapag nanlamig, hindi rin makikita yung reflection ng Diyos. Nakukuha po natin. Kaya ang Kristiyano para kang salamin. Ayan. We reflect the greatness of God. We reflect yung love ng Diyos. And we reflect yung pong kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya anong klaseng salamin po ba tayo? Tayo ba yung salamin na nilalamig? Tayo ba yung salamin na medyo kailangan ng punasan kasi puro alikabok na? Tayo ba yung salamin na nasa kadiliman, hindi tayo nakakapag-reflect? Mga kapatid, we need to be a better mirror kasi sa'yo nakikita ang kadakilaan ng Diyos. Kapag hindi nakikita sa'yo ang kadakilaan ng Diyos, hindi natin nagagawa yung purpose natin. So we need to have this purpose, maging salamin po tayo. Ano pong ibig sabihin po nito sa atin? Tayong lahat, we exist to glorify God. Kaya tayo nabuhay, ang dahilan natin, we need to glorify the Lord. Ako ay nilikha para kay Lord. Ako ay nilikha para sa Diyos. Yung ibang mga purpose natin, to follow na lang po yun. Again, don't misinterpret mga kapatid. Hindi po tayong bawal bigyan ng mabuting buhay ang pamilya, ang mga taong nakapaligid sa atin. But we need to put God first because ang purpose natin to bring glory sa Diyos. Yun po yung pinaka-purpose nating mga tao. Kaya ito pong bagong taon, sana kung meron man po tayong mga gagawin, meron man po tayong mga gustong planuhin, sabi nga rito, whatever our endeavors for this year, we need to seek to bring glory to God. Ano mang plano natin kay Lord, sana kasama siya doon, magbigay ng glory yun kay Lord. Kung aalis ka, sana magbigay ng glory yun kay Lord. Kung meron kang gagawin na sa ibang bagay, sana magbigay ng glory yun kay Lord. Kasi po mga kapatid, hindi naman po ibig sabihin na meron kang ibang gagawin na bagay na hindi sa loob ng church, hindi na yan magbibigay ng glory kay Lord. Kasi nga, ang buhay natin, we exist to bring glory. So, ibig sabihin, Colossians 3:23, di ba po, whatever you do, 17 po, lahat yan gawin natin to bring glory sa pangalan ng Diyos. So, po pwede natin gawin po yun. It's up to you na nga lang, mga kapatid, kung magagawa po ba natin yun. So, let's ask ourselves, how can I bring glory sa ating Panginoong Diyos sa relasyon ko? But actually, sa mga may relationships po dito, asawa, boyfriend, girlfriend, kaibigan, family, pwede kayo magbigay ng glory kay Lord sa pamagitan ng relationship. Nakukuha po natin. Kung hindi pa sila mananampalataya, you bring Jesus to them. Ano po? Kung hindi pa sila nagbabago, help them to change their lives. Ano po? And then yung work natin, workplace. Paano tayo magbibigay ng glory kay Lord sa workplace? Kung kaya nating ibigay na makapag-devotion tayo once a month, magkaroon tayo ng Bible study, kagaya ng mga ginagawa ng iba po nating mga kapatid, why not? Gamitin po natin kasi ang sabi ng Bible, go. Ano po? Ang purpose natin, humayo, hindi sila yung papuntahin sa atin, tayo yung pupunta sa kanila. Kung nandun silang lugar, puntahan natin sila. Nasaan man silang lugar, yun po yung kailangan natin gawin in personal life. Yung bang buhay natin, are we bringing glory sa ating Panginoon? So, ang second purpose natin, mga kapatid, ang mga Kristiyano, tayo pala ay nilikha to bring glory
kay Lord. So pag hindi natin siya nagagawa, there's a problem. Merong problema sa puso natin, may problema sa ginagawa natin. So evaluate natin yung sarili natin. Nung nagdaang bang 2024, nagbigay ba ako ng glory kay Lord? O ako yung nabigyan ng glory? We need to stop being self-centered. Kailangan ng sentro ng buhay natin, walang iba kundi si Jesus. For this year, more of Jesus, less of us. Or less of me. Mas marami dapat si Jesus kesa sa atin. So dalawa na yung nabanggit po natin. We are called by God's name. Pagmamayari tayo ng Diyos, that's our purpose. Pangalawa, baliktad. Ito pala yung una. Pangalawa, we are made for His purpose. So yung, we are, sabi ko? Nawala po ako. We are created for God's glory. And then third and lastly, ayan, we are made for His purpose. Lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya, bata, matanda, nasa gitna o young adult, anuman po yung edad po natin, we have our own purpose. Merong purpose yung bawat isa po sa atin. Hindi natin po pwedeng sabihin na pagdating sa church, wala naman akong bilang na dyan kasi lahat naman nila nagagawa na nila. No. We have our own purpose. Yung mga kapatid po natin, tingnan nyo nga po yung paligid po natin, yung mga nasa likod, ayan. Yung mga bago nyo pong nakikitang mga mukha, yung mga dati nyo pong nakikitang mga mukha, merong purpose si Lord kung bakit po yan nandito. Kasi sabi dito ng Panginoon, tingnan nyo po let's highlight do sa last phrase, whom I formed and made. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 139:14, you are uniquely, wonderfully created ng Diyos. Ibig sabihin, very special ka. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Hindi ka special. Mahalaga. Ubaga ikaw ay special. Above tayo sa mga kinreate ng Panginoon. We are so special that God created us. Na wala tayong kaparehas. Imagine millions, billions of people pero wala kang kaparehas ng yung meron tayo dito, thumb mark. Thumbprint. Fingerprint. Wala tayong kaparehas. And that's how meticulous ginawa tayo ng Diyos. Detailed by detailed, ikaw ay nilikha ng Diyos. So you are very special. Ano ibig sabihin po nito? If we are special, meron tayong parte. God created us with a specific purpose. Yung mga nabanggit kasi natin kanina, we are called by God's name, we are created to bring glory, and we are made for His purpose. Lahat po yun general. Pero ang bawat Kristiyano pala, we are created then for a specific purpose. Bakit ikaw yung tatay dyan? Bakit ikaw yung nanay dyan? Bakit yan yung pamilya mo? Bakit ikaw nandito ngayon? Bakit ikaw part ng praise and worship team? Bakit ikaw silver gray? May purpose si Lord kung bakit ikaw nandyan. Merong specific para sa'yo. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin, sige, go with the flow na lang. No. Kailangan meron tayong gagawin kasi merong mission sa atin si Lord. Meron siyang gustong ipagawa sa atin. So, paano natin ito magagawa? We need to recognize ano nga ba yung skill natin? What is your passion? Ano ba yung hinihilig natin? Ano ba yung experiences na naranasan natin na shinape ng Panginoon para maging tayo kung sino tayo ngayon. Just like the song na kinanta natin kanina, The Potter's Hand. God mold us to be who we are right now for a specific purpose. Imagine, baka mamaya, kaya po natin naranasan yung mga naranasan natin ng 2024 kasi meron palang purpose na ipapagawa sa iyo si Lord ngayong taon na ito. Na-imagine po ba natin? Bakit ka nahirapan ng 2024? Bakit ka na problema? Bakit patong-patong na problema yung naranasan mo ng 2024? Baka God has a specific purpose ngayong taon na ito na ipapagawa niya sa iyo lamang. Kaya mga kapatid, tingnan po natin, let's evaluate, let's recognize ano nga ba yung pinapagawa sa atin ng Diyos sa oras po na ito. And we need to ask God to show us paano ba natin magagamit yung mga gift na meron tayo para magbigay ng glory sa Kanya. So, meron tayong mga specific skills na ikaw lang yun, kapatid. Ikaw lang yung makakagawa po nito. And we need to identify it to bring glory sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po, lagi natin sinisik. Ano ba yung purpose ko? Yes, I will serve the Lord. Yes, I will do His will. Yes, papupurihan ko si Lord. I will bring glory sa Kanya. Pero what is my specific purpose? Bilang Brother Dave,
bilang elder, bilang diakono, bilang diakonesa, bilang kababaihan, bilang kabataang Kristiyano, what is my purpose? Bakit nga ba ako nasa section na to? Bakit nga ba ako nasa workplace na to? Meron kasing laging purpose si Lord. Bakit siya yung nasakyan ko? Bakit ito yung taxi na nasakyan ko? Bakit ito yung bus na nasakyan ko? Laging may purpose si Lord. Remember po yung nakwento ko po sa inyo before, nung medyo ano po yun after pandemic, na nag-commute po ako nun sa Manila, and then nag-book ako ng ano pong tawag doon? Angkas. So, first time ko po yun na kwento ko lang po ulit sa inyo. First time ko po yun mag-aangkas. Ngayon, yung nakausap, yung kaangkas ko, di pala, yung nagda-drive sa akin. Yung nagda-drive sa akin. Ako na pala nag-drive siya yung angkas ko. Ako pala yung nag-angkas. Pero yun po, nakita ko yung layo, parang yung minutes namin, kahit naka-motor, 30 to 40. So sabi ko, parang hindi ata po pwedeng hindi ko kausapin yung nagda-drive. Baka mamaya makatulog ako dito. Tapos, kasi medyo madaling araw po yun para mga 5 a.m. Ganun po. And then, kinakausap ko siya, kamustahan lang. Hindi ko alam, papaano po na-lead yung kwentuhan namin papunta sa, sabi niya, pamangkin daw siya ng pastor, matagal na daw siyang hindi nag-church. So sabi ko, bro, sabi ko, naniniwala ako, hindi tayo aksidente na ikaw yung nagtanggap ng book ko sa angkas. Kaya sabi ko sa kanya, minsan lang kita makakausap, baka mamaya hindi na kita kasi hindi naman ako lagi sa Maynila. Sabi ko sa kanya, sana take mo to as a reminder kasi baka tinatawag ka ng pabalik ni Lord. Then after nun, nahatid niya na ako, tapos pinag-pray ko siya. Sabi ko, Lord, ano mang will mo sa taong ito, sana magawa niya yung will mo. So, parang mga ganun mga kapatid. Ibig sabihin may purpose ka kung bakit ka nandyan. Baka meron kang gagawin. Huwag nating parang sabihin na, sige, tsaka na lang. Ayoko, nahiya ako, natatakot ako. Kasi baka mamaya ikaw pala yung minsan kasi meron akong nakikita na hindi nyo nakikita. At meron kayong nakikita na hindi ko rin nakikita. So, do it mga kapatid. Baka ikaw na yung tinatawag ng Diyos para sa bagay na yan. Baka yan yung purpose natin. Kaya sana po, ipag-pray natin for discernment, ipag-pray po natin sa ating Panginoon na ipakita sa atin kung ano ba yung dapat natin gawin. And naniniwala ako kapag ginawa po natin yon, we are bringing glory sa pangalan ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa kanya, pero sana nagpapatuloy po siya ngayon. Baka mamaya nag-serve na siya ulit kay Lord. Sabi niya kasi part daw siya ng praise team. Malay niyo po, nagbalik siya kay Lord dahil doon sa isang encounter po na yun. And baka ikaw din, baka yung simpleng invite mo lang sa mga taong nakikita mo, baka mamaya yun na pala yung paraan kung paano niya makikilala si Lord. So never stop na mag-reach out. Gamitin natin yung purpose natin. And naniniwala po ko mga kapatid, magagawa natin yun by the help of God sa buhay po natin. Kaya yung tatlong yun, sana tandaan po natin. That is our purpose. And meron tayong specific purpose na tayo lamang po yung makakagawa. At ikaw lang yung gagamitin ng Diyos. Huwag na nating hintayin yung next time kasi baka wala nang next time. Baka this is the last opportunity na ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya tandaan po natin, everything is according to God's plan. Lahat po yan nakaplano sa Panginoon. It's either you will just do it or hindi natin gagawin. Kaya sana po tandaan po natin yung tatlo na yun and ma-realize natin ano nga ba yung mga purpose natin sa buhay bilang isang mananampalataya. And naniniwala po ako, hindi po yun ililihim sa atin ng Diyos. Yun po ay i-reveal niya sa atin kasi kailangan natin siyang magawa. So tandaan natin, sana maging salamin tayo. Tingnan nyo nga po ulit yung katabi mo. Siya ba ay nagniningning na salamin? Nagre-reflect ba si Lord sa kanya? O kailangan niya na ng punas? Kailangan niya na ng konting ayos para mag-reflect yung Panginoon sa buhay po niya. Let us all pray. Lord God, na lubos makapangyarihan sa lahat. Lord, you are so good. Salamat for reminding us na we need to understand yung purpose na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Lord, I pray for everyone na nandito po sa inyo pong bahay-sambahan na naglaan ng kanilang oras, nag-effort. At Panginoong Diyos, naniniwala po ako na tutulungan niyo po kami to better understand yung aming pong purpose sa buhay. Lord, tulungan niyo po kami na ang buhay namin sana magbigay ng glory sa pangalan mo.
Sana, Panginoon, yung buhay po namin, magawa namin your specific purpose sa buhay po namin. Lord God, kung natatakot man po kami, hinaan yung loob po namin, Lord, tulungan niyo po kami. Remind us, Lord God, na hindi kami mag-isa sa gagawin po namin, kundi lagi ka namin kasama. Sa bawat segundo, sa bawat tapak, sa bawat paggalaw namin, kasama ka namin. Kaya Lord God, tulungan niyo po kami. At alam po namin, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang mga lingkod mo pong ito. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, praise God po at papuri po sa ating Panginoon. And I hope mas naintindihan po natin, pauna pa lamang po yun, pero mas naintindihan po natin yung pinakang purpose po natin ngayon pong taon. At ngayon po, bago po tayo mag-end po, ay dako lang po tayo sa mga balita po natin. So una po yung ating Sunday worship service. So muli po ay magkita-kita po tayo this coming Sunday, 9 a.m. po yan. And sa afternoon po ay 5:30 po yan hanggang alas 7 po ng gabi. At sunod po sa mga balita po natin, ang ating mga weekdays activities, tuloy-tuloy po yung ating midweek service at 7 p.m. Kaya sana po sa susunod na midweek ay makita-kita po tayo. At yung ating nightlight every Friday at 7 p.m. live on Facebook. Kaya sana po ay patuloy po nating suportahan po yan at panoorin po natin. Yan po yung ating mga Bible study and tuloy-tuloy po yung mga siniseries po natin. And yung ating mga weekly Bible study, kung nais po natin, good opportunity na makapag-open po ng Bible study, cell group sa mga lugar po natin, tahanan po natin, or counseling, ay message nyo lamang po kami ni Brother Dave and Brother Boyat para po sa mga gawain po natin. Yan, yung ating prayer breakfast every last Saturday of the month, at ngayong pong month of January, ay magkakaroon po tayo ng prayer breakfast at i-announce na lang po siguro po natin kung saan po yung venue po natin, kung lalabas po or dito po sa church po natin. At ang mga kabataan po, mayroon po silang CYF o Christian Youth Fellowship every Saturday, 4 p.m. So we invited po yung mga youth po na nanonood po ngayon at nandirito po ngayon. At dito po yung ginaganap sa church po natin. Yan, meron pa po. Yan, ang gawain po ng ating Builders Fellowship sa mga kalalakihan po natin. Tuloy-tuloy po yan every third Saturday of the month. Kaya sana po ay atenan po natin sa mga kalalakihan po para makapagpalakasan po tayo sa Panginoon. Next po. Yan. Birthday celebrant. Okay, so yun po yung mga balita po natin at papuri po sa ating Panginoon. At kung wala na po ay tayong lahat po ay magsitayo at tayo pong lahat po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na ma-remind kung ano po yung purpose ng buhay po namin, ang pagkakatawag niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, kasi patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan ng mga salita mo. Kaya, Lord, ang aming dalangin sa umpisa ng taong ito ay mas makilala ka namin, Panginoon. Mas bigyan ka namin ng panahon, prioridad sa buhay po namin, para nang sa ganun, Lord God, mas maintindihan po namin yung totoong purpose ng pagkakatawag niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, sa mga nagbigay ng oras. Naniniwala kami, Lord God, na hindi po nasasayang yung bawat panahon na binibigay po namin po sa inyo. At meron pong purpose yung pagpakinig po namin ng mga salita mo sa gabing ito. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. At mamaya po, Lord God, sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan, gabayan niyo po kami, makarating po kami naligtas sa aming mga tahanan. At ang aming ding dalangin, Panginoon, sa mga may karamdaman, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagaling niyo po sila, niyo pagpalang kamay. At sa mga may pagsubok, may mga pinagdaraanan, tulungan niyo po sila na ma-overcome lahat ng kanilang paghihirap. At patuloy, Lord God, na manampalataya po sa inyo. Salamat, Panginoon. Ano man po, Lord, yung mga panalangin na hindi po namin nabanggit, tinataas po namin po sa inyo at umaasa kami, Panginoon, na bibigyan niyo po ng katugunan lahat ng aming mga panalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa atin pong lahat. Parang sharing. Sige po, at meron pa po tayong oras po para po sa ating sharing. At ang question po natin is, what do you think is God calling you to do now? And how can you do it?